Buod ng Ibong Adarna. Nagkasakit si Haring Fernando ng kaharian ng Brabania nang mapanaginipan niyang pinaslang si Don Juan, ang kanilang bunsong anak. Nag-alala sina Reyna Valeriana, ang panganay na anak na si Don Pedro at ang sumunod ditong si Don Diego. Sinabi ng manggagamot na ang lunas sa sakit ng hari ay ang awit ng Ibong Adarna. Inutusan agad ng hari si Don Pedro na hulihin ang ibon na matatagpuan sa Piedras Platas, isang mahiwagang punong kahoy sa bundok ng Tabor. 3 buwan bago narating ni Don Pedro ang bundok. Sa kasamaang palad, hindi nito nahintay ang pagdating ng Ibong Adarna. Hustong pagdating ng ibon, nakatulog na si Don Pedro sa ilalim ng punong kahoy. Umawit ito at gaya ng nakaugalian, ito ay nagdumi. Napatakan ang natutulog na prinsipe at daglian itong naging bato. Sa di pagbabalik ni Don Pedro, pinadala ni Haring Fernando si Don Diego para hanapin ang nawawalang kapatid. 5 buwan namang naglakbay ang prinsipe. Sa pagsapit sa bundok ng Tabor, napahanga ito sa makulay na balahibo ng Ibong Adarna. Nakatulog ito sa awit ng ibon at tulad ni Don Pedro, naging bato rin ito. Lumubha ang sakit ni Haring Fernando pagkaraan ng 3 taong pagkawala ng magkapatid na prinsipe. Nag-aalala naman, pinahanap na nito kay Don Juan ang nawawalang magkapatid. Nakahanda naman si Don Juan dahil sa pangambang lalo pang lumubha ang karamdaman ng hari. Nagtagumpay si Don Juan na mahuli ang Ibong Adarna sa tulong ng isang matandang ketongin. Ito rin ang nagpabuhos na mahiwagang tubig sa magkakapatid, kaya ang mga ito'y nag-anyong tao muli. Dahil sa inggit, pinagtulungang bugbugin ng 2 nakakatandang kapatid si Don Juan. Iniuwi ng mga ito sa Brabania ang Ibong Adarna. Subalit hindi umawit ang ibon. Umawit lamang ito nang makabalik na si Don Juan sa kaharian at natuklasan ng hari ang kabuktutan ng 2 anak. Nagalit man ito, napakiusapan pa rin ni Don Juan ng hari na patawarin ang 2 nagkasala. Lumambot naman ang kalooban ni Haring Fernando na magaling na ngayon. Mahigpit na ipinagbilin sa 3 anak na bantayang mabuti ang Ibong Adarna. Ngunit, nainggit na naman kay Don Juan sina Don Pedro at Don Diego. Nang makatulog si Don Juan sa pagbabantay sa ibon, pinawala nito ng magkapatid. Nilisan na lamang ni Don Juan ang kaharian upang pagtakpan ang ginawa ng 2. Ang nagalit namang hari ay nag-utos na ibalik si Don Juan sa Brabania upang maparusahan. Nagkita ang magkakapatid sa waring paraisong bundok ng Armenia. Nangibabaw ang mabuting kalooban ni Don Juan. Nagkasundo sila doon. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan sina Don Pedro at Don Diego sa kasaganaan doon. Hinimok pa nila si Don Juan na galugarin ng tuktok ng bundok hanggang makatuklas sila ng isang malalim na balon. Doon pala'y may isang kahariang pinaninirahan ng 2 magandang prinsesa na sina Prinsesa Juana at Prinsesa Leonora. Sila ay binabantayan ng isang higante at isang serpienteng may 7 ulo. Napuksa ni Don Juan ang mga bantay ng 2 prinsesa. Iniahon niya ang mga ito mula sa malalim na balon, kasama ang isang mahiwagang lobo. Ngunit, nakaligtaan ni Prinsesa Leonora ang singsing nito sa kahariang iniwan. Nagpahugos muli sa ilalim si Don Juan upang kunin ang singsing. Ngunit pinutol ni Don Pedro ang lubid at iniwan doon ang bunsong kapatid na halos mamamatay na. Pinilit ng taksil na magkapatid na iuwi ang 2 prinsesa sa Brabania. Palihim namang ipinaiwan ni Prinsesa Leonora ang mahiwagang lobo upang gamutin si Don Juan. Pinakasalan ni Don Diego si Prinsesa Juana pagdating sa Brabania. Nakiusap naman si Prinsesa Leonora na ipagpaliban muna ang pagpapakasal kay Don Pedro. Gusto nitong mamuhay ng mag-isa sa palasyo sa loob ng 7 taon ayon na rin sa kanyang panata.
Samantala, nagpagaling at naiahon ng lobo mula sa balon ng sugatang si Don Juan. Naglalakbay pa uwi ang prinsipe nang ito'y makatulog sa hindi ng pagod. Ginising siya ng awit nang dumating ang ibong Adarna. Nagsalaysay ang ibon ng tungkol sa kataksilan ng mga kapatid nito. Ngunit sinabi ni Don Juan na kalimutan na ang mga nangyari. Sinabi ng ibong Adarna na kalimutan na rin daw si Prinsesa Leonora dahil kailangang puntahan nito ang Reino de los Cristales na kinaroroonan ng prinsesang si Maria Blanca. Muling naglakbay si Don Juan. Nang magtagpo sila ni Prinsesa Maria, ay natuklasan nilang umiibig sila sa isa't isa sa una pa lamang na pagkikita. Ngunit, naging hadlang sa kanilang pag-iibigan ang Haring Salermo. Gusto nitong dumaan sa mga pagsubok si Don Juan. Sa tulong ng mahika ni Maria Blanca, pagtagumpayan ng prinsipe ang maraming pagsubok. Ngunit humadlang pa rin ang hari. Nagtana ng dalawa at nang hindi na sila mahabol, isinumpa ng hari ang prinsesang anak. Iniwan ni Don Juan si Prinsesa Maria sa isang nayon upang paghandain ang berbanya sa kanilang pagbabalik. Ngunit nang makaharap ni Prinsesa Leonora, nakalimutan ni Don Juan si Prinsesa Maria. Naghanda sa pagpapakasal ang dalawa. Sa araw ng kasal, dumating si Prinsesa Maria at nagpaalam sa hari na makapagtanghal ng pang-aliw para sa mga ikakasal. Hindi nakilala ni Don Juan ang prinsesang iniwan sa nayon. Upang magbalik ang gunita ng prinsipe, nagtanghal ng isang dula ang pangkat ni Prinsesa Maria. Pagtungkol iyon sa pagkakilala nila ni Don Juan, ang pagtulong ni Prinsesa Maria sa mga pagsubok ng hari at ang kanilang pagtatanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nagunita ni Don Juan. Noon nagbanta si Prinsesa Maria na gugunawin niya ang buong reino. Saka lamang nagbalik ang gunita ng prinsipe at ipinahayag na pakakasalan niya ang panauhing prinsesa. Ipinakiglaban naman ng Prinsesa Leonora ang karapatan niyang magpakasal kay Don Juan. Isinalaysay nito ang 7 taong pagtitiis sa paghihintay. Ipinaubaya ng hari ang pagpapasya ng kasal sa arsobispo. Napagpasyahan na kay Leonora ipakasal si Don Juan. Tumindi ang puot ni Prinsesa Maria. Pinasag niya ang praskong may mahiwagang tubig at binaha ang buong reino. Nakiusap si Don Juan sa prinsesa na pigilin ng baha at sinabing dito siya pakakasal. Magkasabay ni kinasal si Don Juan at Prinsesa Maria at Don Pedro at Prinsesa Leonora. Bumalik sa Reino de los Cristales sina Prinsesa Maria at naging hari si Don Juan. Sila rin ang humalili sa yumaong Haring Salermo. Samantala, naghari naman sa Berbanya si Don Pedro at naging reyna si Prinsesa Leonora. Sikat sa silanganan.